Ngayong hapon lang ito nag-practice sila. Tapos final na kaagad dito. Alright, no? So, salamat sa mga nanay natin. It's a blessing mga kapatid na may mga nanay tayo, katuwang natin sa gawain. Now, mahirap ang church na walang mga married ladies. Okay, iba talaga ang atmosphere pag may mga nanay. Ang di makita ng pastor, makita nila. Kaya kailangan natin ng mga nanay. Amen? Okay, hindi kaya, no? Hindi namin kaya ni Ma'am Vic kung kami lang. Salamat may mga nanay, no? So, happy ako makitang iba busy, inventory, ganito, no? So, ang ano daw, Brad, ang simbahan parang beehive. No? Beehive, alam yung beehive? Yung bahay ng bee, no? May mga ang mga bee pala, Brad, may mga kanya-kanyang papel. May mga role yan sila. Iba yung mga liburer, iba yung mga sundalo. Pag tamad ka, kastigo Manila. Iba din yung tagapanganak. May queen sila eh. Oh. Yung queen, taga-bata lang yun. Talagang ginafeed nila, ginapakain, ginapataba. Kailangan ang queen. Oh, so sa church, ano tayo? Hindi man siguro tayo beehive, para tayong anthill. Oh, anthill naman. Yung bahay na gano ant. Okay, so again, good afternoon. Salamat po, glory to God na parang nag-improve na kunti ang panahon. Wala na nag-ulan, sana di na mag-ulan para kahit paano mga kapatid, no, medyo mag-dry kunti ang paligid natin. At salamat sa mga men. Ang iba nagtrabaho dito, ang iba kasama ko sa bahay, naghakot kami ng panggatong, nagkuha kami ng yero pang-atip natin dito sa ating kitchen na lutuan. At kulang ang panahon. Talagang kulang na kulang. Kaya tomorrow, kung may mga vacant sa inyo, pwede kayong magpunta dito. At tulong tayo dito na magpatayo ng kitchen natin. At of course, yung bomba, lagyan natin ng cover. Salamat, kaya nabuksan na natin ang CR dito sa ating kapitbahay. So, isang bagay yan na makatulong na magamit dito. Kaya ang CR ng lalaki, isa lang. Okay? Kaya kailangan natin ng extra para magamit. Okay po. So, may mga dapat pang labahan, may mga kurtina, may mga bed sheets pa na dapat nating maano. And then, God willing, maplaster na lahat Wednesday. Mga nanay, ang dapat dalhin na natin sa Wednesday kasi wala na tayong time. And by the way, church, kailangan pa natin additional thermos. So kung may extra kayo thermos o may thermos kayo, isacrifice nyo muna kay gamitin natin. Kaya ang coffee na iserve natin, yung coffee powder na galing doon sa Batangas, ginaano yan siya, ginapabukalan ng matagal. Okay, tapos ginasala siya ng paper. Alam niyo yung parang paper na pang strainer ang tawag. Para yung mga granules niya, yung residue niya masala. Para totally, ang mainom mo, yung kape lang talaga, wala ka nang malasahan na mayroong residue ba? Okay? So yun, kaya kailangan natin ng, parang alam niyo yung coffee maker na ginasala talaga siya na pinong-pino, ganun po siya. Strainer ba? So hindi po siya yung kape na powder na parang stick, ilagay mo tapos kutahon sa ano, hindi po yun ganun. Ginapabukalan siya ng matagal tapos mabango po siya. Ganun po yung kaping Batangas. Yun po ang iserve natin. Kaya kailangan natin ng thermos. So kung may thermos kayo, may dalawa tayo, kulang pa dito. Kung pwede, mga 6 pa. Kung pwede, 10. Para marami talaga. Kasi alam niyo yung mga tao, paglabas, gusto magkapi kaagad ba? Yung iba gani, during preaching, kakapi. Kaya lugi lagi ang pastor. Di mo pwede. Ang kapakinig ba, kapangapi. Habang ano. So, i-pray natin na mag-enjoy tayo. Amen? I-total nyo raw. One time, yung gadaan dito, gabaligyan ng mais, yung supot-supot, yung nilaga ba? Sabi ko, boss, magkano yung yung hilaw pa? Yung ropa ba? Bilhin ko. Ako na lang magluto. Kaya meron kaming event. Pastor, sa iba doon 18, pag doon ka sa harvest,
Pero kami, pastor, pag galibod na kami, o kung yung ginabaligyan na, 25 per kilo. 25. So, mahal din, no? 25. I-times nyo, magkano? 50. 50 kilos times 25. 5 times lan. Isang sako. Ha? 1,000? 1,250. Siguro baka kaya. Pastor, isang sako, gid. Bisita pa lang daan. 40 na, sobra. Oh. Plus kamo pa, napalakaon man mo. Kulang. Yung isang tao, do you think na makontento siya sa isa lang? Di ba? Lalo na pag makatiming ka ng batanon pa, bata pa na daw corn kernel ang labas niya, panghalo sa... Di mo man ma-expect na lahat doon mabili mo gulang, na masatisfy ka. What is 50 kilos? 50 kilos yan, kasama pa yung panit. Magbawas pa yan kung Brad, di ba? O baka may mag-donate yan, 1 to 50. Gawin nating dalawa. Di ba? Tapos, mas masarap yung mais, Brad. Masarap yan, lagyan kunting asin. Lagyan ng asin habang ginalaga mo, lagyan mo kunti para may lasa. Alam mo, yung commercial, wala namang ginalagyan, additional pa yan sa kanila expenses, di ba? Pero pag ako maglaga, kahit magluto ako ng sweet corn, lagyan ko ng kunti, masarap po siya. Kahit sweet corn, Brad, lagyan mo kunting asin, masarap. Kunti lang, yung hindi mo lang Ganon din siya sa mais. Pero di ba yan pwede lutuin, Brad, na tanggalin mo ang para mas madali? Tanggalin mo yung balat ba? Pwede, para mas madaling para mag-compact siya ba? Mas compress siya. Kasi pag may balat pa, siyempre, mag-additional siya sa space. Samantala, kung tanggalin mo siya, at saka yung asin, mas dalig i-absorb. Pwede siguro ba, no? Mabungkag? Hindi siguro. Yung pangbaligya para dili madali masira. Kaya may balat. Pero kung diretso kaon, katulad sa atin, merienda mo, iserve mo kaagad, pwede man siguro na balatan natin. Sige, preaching muna tayo. Mamaya na lang tayo. Maubos ang oras natin. Sige po, tayong lahat. Amen? Salamat po na dito tayo. At kasama natin, Sister Merinor. Hindi ko na parang may bisita tayo, parang may artistang pumasok. Hindi ko na pansin. Nagitulo ko, Sister Merinor. Tama mo lang, no? Iba talaga pag maka-straight na, parang talagang iba talaga ang mukha, no? Galutaw pagkagwapa sa mga nanay, taba? No? Daw nagdibulang mo. Alright. 2 Corinthians 9:8. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Pag-pray natin kasi po finally mga kapatid, mag-graduate na po si Axel. Sister Mirenor sa Martes, Miyerkules. 2021. All right. Amen. Busy na po sila. Okay. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay po ang verse 8. Ready, go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Amen. Salamat po sa Word of God. Father, we thank you, dear God, na kami po muli ay andito sa hapong ito upang maibigay ang kumplitong araw para po sa inyo. We realize, dear God, that this day is holy, this day is sacred, this day is Lord's Day, and this day is important sa inyong harapan. Kaya thank you, Father, for helping us na makabalik, maging ibang brethren namin, Lord, na hindi namin nakasama sa morning. Salamat po andito po. Ang bawat isa. Salamat sa enjoyment, sa fellowship,
sa mga brethren, salamat sa singing, salamat sa mga song offering. It really gives us refreshment. It really gives us, Lord, joy na makaawit po, makapraise po kami sa inyong pangalan. And this afternoon, sa aming pong short meditation, ngayong hapon, let it be, Lord, na ang iyong salita ay mag-encourage sa amin at at the same time, Lord, na mag-abound kami sa inyo po, sa aming paglilingkod. Be with us, Father, and it's my prayer na mag-minister po ang iyong salita sa bawat puso po namin ngayong hapon. This I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you. And please be seated. Meditate ko po ito sa aming pong devotional mga few weeks ago. Sa aming pong morning devotion sa Saturday po namin, mga kapatid. But nais ko po itong i-share din po sa ating lahat. Amen? Upang tayo din po ay maka-experience ng blessing ng Panginoon. Our message this afternoon is all about let's abound. Let's abound. Notice the word in verse 8. The word abound is mentioned twice. In verse 8, and God is able to make all grace, what? Abound toward you. Okay? That's the first thing. And that ye always having, Paul says, having all sufficiency in all things. And here's another word, may abound to every good work. So Paul uses the word abound. And what does it mean? Okay? What does it mean, the word abound? The word abound means overflowing. Amen? The word abounds means large in quantity. Okay? Naga-overflow, naga-sobra, naga-awas, ano pa? Okay? Basta abound, no? So yun ang gusto ni Lord sa atin po, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, na sa lahat ng area po, tayo po'y mag-abound. Hindi magkulang, but abound. At in chapter 9 alone, this is interchangeably, yung tinatawag din pong bountifully, from the word abound and bountifully. Look at verse number 6. But this I see, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. The word sparingly, gamay or limited. Siya daw nga nagatanom sang gamay, jutay, magaani sang jutay, or konti. But look at the next phrase, ang kanyang contrast. And he which soweth, what? Bountifully. Hamungaya, abundansya, sobra-sobra. Ano expect mo? Shall reap, also what? Bountifully. Do you believe that that is the promise of God? Amen. Oh, so saan tayo sa dalawa? Magtanom gamay, magtanom sang madamo. Sino gusto din mag-harvest ang jutay? Nagtanom ka pero among gi-expect gamay lang harvest. Wala. Tanan kita gatanom rad, kaga-expect nga mag-anit asang madamo. Amen. But there are things that we need to consider. Now, Paul says, let's abound. And I do believe this is for us as Christian. Amen? In what area dapat tayo mag-abound? Dapat tayo mag-overflow. Dapat tayo large in quantity. Now look at verse 8. Diyan lang tayo mag-ikot-ikot sa verse 8. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you. First, in the area of grace. Amen? In the area of grace, gusto ni Lord na tayo po bilang mga anak ng Diyos, naligtas sa biyaya ng Diyos, ay magkaroon din po ng sufficient and abounding grace. Kaya sabi ni Paul ang prayer niya, and God, kayo po, Corinthians, and God is able. God is able to make, anong gawin ng Diyos? All grace abound toward you. So ang prayer ni Paul sa mga Corinthians that they should abound in the grace of God. Amen. That is his prayer. That is his ultimate desire for the Corinthian believers, that each of them should
abound in the grace of God. Okay? That is why sabi ni Paul, atras tayo konti lang, chapter 15. Sabi ni Paul, sa chapter 15, verse number 10. 15, verse number 10. Chapter 15, verse 10. 1 Corinthians, chapter 15, verse 10. Let's read, please. Ready, go. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly, that they all, yet not I, but the grace of God, which was with. Amen? Napakasarap mga kapatid, na testimony ni Apostle Paul that because of the grace of God, kung ano man yung naabot niya, ano man siya ngayon, lalo na, ano siya before, persecutor, ano siya before, mga kapatid, injurious sa church, sino si Paul before, siya po ay murderer, but because of the grace of God, because of the grace of God, sabi niya, I am what I am. He said, I don't deserve the grace of God. I don't deserve the mercy of God because I persecuted the church. I am a wicked person, but thank God because of His grace. I am now what I am. That is because of God. Katulad din tayo ni Apostle Paul, mga kapatid. Kaya let me tell you this afternoon, allow me to remind you, mga kapatid, na huwag nating idahilan, natukso ka, mga kapatid, bibigyan tayo ni Lord ng lakas, malabanan natin ang tukso. Kaya huwag natin gawing always excuse na, nadala ako, pastor, kasi mahina ako. No, God is able. God will give you strength. God will give you grace para malabanan natin anumang bagay na i-anunisitan sa atin, mga kapatid. God's grace is sufficient. God's grace is sufficient. Kaya sabi ng verse number 10, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Hindi po na walang saysay, naging sayang yung biyaya ng Diyos sa akin na binigay. But I labored more abundantly. Ako po'y nagpapagal than they all, yet not I. Sabi niya, kung sino man ako ngayon, but by the grace of God, which was with me. Chapter number 12, another verse. Chapter 12, 2 Corinthians. Chapter 12. Chapter number 12. Chapter 12, look at verse number 6. Chapter 12, verse 6. Or rather, verse number 8. Verse 8. 2 Corinthians 12, verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. So may concern si Paul. Meron siyang prayer si Paul. Nag-request siya kay Lord na kung pwede sana tanggalin ang kanyang sakit, pagalingin siya sa kanyang sakit. At alam niyo po, hindi lang po isang bisis siya humiling sa Panginoon. Are you with me? Amen. Hindi lang dalawang bisis. The Bible mentions thrice. Thrice. 3 times. Imagine mo, 3 times, he asked the Lord. Bakit po? Sabi po ng verse number 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh. Notice that word, thorn in the flesh. Meron pong sakit si Paul at i-consider po niya itong thorn in the flesh para pong tinik sa kanyang laman. Nadala-dala po niya lagi. And then sabi niya doon, the messenger of Satan. Dahil po doon, sabi niya, the messenger of Satan to buffet me. Gilait po siya ng diablo, lest I should be exalted above measure. Verse 8, for this thing, dahil po sa kanyang sakit, thorn of the flesh, I besought the Lord thrice that it might depart from me. But look at verse number 9. Anong reply ni Lord sa kanya? And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Amen? Anong sagot ni Lord? He asked the Lord, Lord, please,
heal me. Lord, get out. Lord, help me na mag-get rid itong sakit ko. Pero anong sabi ni Lord? Paul, my grace is sufficient for thee. Nag-pray naman siya for the second time, Lord, please heal me. Anong sagot ni Lord? Paul, my grace is sufficient for thee. Lord, please heal me. The same answer. God said, Paul, my grace is sufficient for thee. Sometimes po mga kapatid, kahit may sakit tayo, andun pa rin ang grace ni Lord. Hindi lang natin na-realize na unanswered prayer, hindi gigrant ni Lord yung ating kahilingan sapagkat gusto ni Lord na makita mo, despite sa sakit mo, kahinaan mo, weakness mo, ang grace ng Panginoon sa buhay mo. Kasi ang tendency, pwedeng magmalaki si Paul. Pwede siyang i-glorify niya ang kanyang sarili, i-exalt niya ang kanyang sarili. Dahil po malakas siya, dahil po healthy siya. Pero sabi dito mga kapatid, sometimes ang ating Panginoon ay bibigyan tayo ng mga thorn in the flesh so that ang gusto ng Panginoon that at the end of the day, doon tayo magtiwala sa Kanya, doon tayo lalapit sa Kanya, at higit sa lahat, at the end of the day, sabihin natin, Panginoong Diyos, Ikaw lang talaga ang Diyos at instrument lamang ako. Amen. And I believe na matay si Paul na mayroong thorn in the flesh. Sapagkat mga kapatid, there is a tendency, sabi dito. At sabi ni Paul, verse number 9, most gladly therefore will I rather. Nung naintindihan niya po mga kapatid, siguro nung nag-beg siya, nag-pray siya one time, Lord, pagalingin niyo po ako. Anong sagot ni Lord? Paul, my grace is sufficient for thee. Nag-pray ulit siya, Lord, pagalingin niyo po ako. Kaysa gabal masyado. And I believe, mga kapatid, ang thorn of the flesh dito, si Paul kasi nung na-encounter niya ang Panginoon, there is light coming from heaven. In fact, nahulog siya sa kanyang donkey or yung sinakyan po niyang kabayo na maliit. Since then, nabulag po siya. 3 days after pa siya nakakita. Tapos may nahulog sa kanyang mata. Sabi doon, na parang kaliskis, mga kapatid, sa kanyang mata. Nabulag po siya 3 days. But mula doon, nagkaroon na siya ng eye problem. Nagkaroon na siya ng ang kanyang vision. Nagkaroon siya ng vision impediment. Kaya possible, galuha-luha si Apostle Paul, ang kanyang mata sa gabal sa kanya. Kaya nag-beg siya sa Panginoon this time. Pero anong sabi ni Paul? Naintindihan niya yung sagot ng Panginoon sa prayer na. Naintindihan ni Paul na hindi lahat na prayer sasagutin ng Panginoon. Kaya sabi niya, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ito na yung tao na nakaintindi. Sometimes i-allow ng Panginoon para ang glory ay hindi mapunta sa tao kundi sa Panginoon lang. May mga prayer tayo sometimes na gusto man natin, Brad, i-answer ng Panginoon. Pero sa harap ng Panginoon, hindi niya sasagutin kasi nakita ng Diyos na kung aalisin niya o sasagutin niya, possible, hindi ka na maging dependent sa Kanya someday, kundi sa sarili mo na. Amen? Kasi ang tao may temptation, dali tayo matem na pwede tayo mag-rely sa sarili natin. Pwede tayo, Brad, magdepende sa sarili natin. Pero kung tayo po ay sickly, mga kapatid, the more tayo lalapit sa Diyos. Pag tayo po ay may kapansanan, the more natin ma-realize na talagang ang ating lalapitan at ang ating itataas ay hindi tayo kundi ang Panginoon lang. At tayo po ay instrument lang ng Diyos. Na-remember mo, Nick Vujicic bang pagkaanong spirit? Walang armless. Walang braso. Walang paa. Pero mga kapatid, grabe ang spirit. Motivational speaker, wow. I do not know. Di man siguro Baptist. I do not know kung anong background, kung nakita nyo yan. Pero sabi niya, kung meron mang persona sa buong mundo na dapat hopeless, ako na siguro. Kung meron mang person na mag-self-pity, ako na siguro. Every time makakita ako ng mga tao, ga-enjoy sila, maglaro, kumpleto sila, at tumingin ako sa sarili ko, pwede ako mag-self-pity at pwede
siguro mag-come up ako, mag-suicide na lang ako. Kasi parang wala ng kwenta. Imagine mo, wala kang kamay, wala ka pang paa. Yung ibang tao, walang kamay pero may paa. Meron namang iba, may paa pero walang kamay. Pero siya, walang braso, wala pang paa. Sinong nakakita? Amen? Nick Vujicic. Vujicic ba? Basta kayang pangalan niya, Brad Nick. Wow, mga kapatid, nag-pray siya sa Israel, giprehan niya si Benjamin Netanyahu, Lord bless Israel, bless Benjamin, bless his leadership. Wow. Speaker siya, mga kapatid, mag-speak siya, kapatong na siya sa lamesa, tapos dito na, nakatlakad. Oh, ground. Kita mo? Did he blame God? Nag-self-pity ba siya nga, Lord, grabe naman ito. Hindi lang isa kinuha mo na braso ko, hindi lang, Lord, hindi lang, oh, okay lang sana, Lord, may paa ako, kahit na siguro wala akong braso, may paa lang ako, Lord, pero how come na hanggang parang dito talaga ang hita? Pero mga kapatid, alam nyo, marunong maglangoy. Oh, naga-surfing pa. Oh, ga-surfing, imagine mo, walang ano, kahirap pa yan mag-balance-balance yan. So, ibig sabihin, ang problema sa tao, hindi yung kanyang kapansanan, kundi ang puso. Kasi kahit kumplito ka, possible ka, mga kapatid, mag-self-pity. Kahit kumplito ka, pwede kang mag-question sa Panginoon. Pero tingnan mo si Nick, wala. Kapatid, hindi niya na-enjoy natin. Pero nakita mo, dahil ang kanyang puso intact sa Panginoong Diyos. Kaya na-enjoy niya ang buhay. Di siya nakaisip ng negative, di siya naging jealous sa mga taong kumplito. Kaya para sa kanya, kumplito siya sa Panginoon. Kasi may relasyon siya sa Diyos. Amen? What a blessing! At mabless ka talaga. Makita mo pa lang siya, na masayahin siya. Makita mo pa lang tumayo, mabless ka na. Masabi mo talaga, kung wala itong Diyos, iwan ko lang. Itong taong ito. Si Apostle Paul. Kasi alam niya, sufficient ang grace ng Panginoon sa buhay niya. Kaya never siya nag-question, Lord, bakit? Ilang beses ako nag-pray, 3 times ako nag-pray. But bakit, Lord, ang aking intention, mabuti man ito, ang aking intention, Lord, para makafocus ako sa aking ministry. But why, Lord, you did not answer me? Why, Lord, you did not grant my prayer? Did he grumble? Did he complain? Did he murmur? No. And he realized, Lord, in my infirmities. Verse number 10. Sabi niya, verse number 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses. That's the reason why, mga kapatid, I tell you, I challenge you, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. What a statement. Amen? Nakita niya, kapatid, sa kanyang kahinaan pisikal, pero nakahugot siya ng spiritual strength dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya wala tayong dahilan ngayong hapon, kumplito ka, mag-self-pity ka. Wala kang dahilan ba na maging negative ngayong hapon, kay kumplito ka, mahigit ka pa kay Paul. Kumplitong mata mo. Sometimes, no, may mga tao, ma-imagine ko, makita mo yung iba, pilay, makita ka mga handicap. Tapos, pag nakita ka, maka-reflect ka sa sarili mo, Lord, salamat, kumplito ako. Itong mga taong ito, walang ano, tapos ka, oh, ano lang, iba, walang kamay. Oh, sana yun ang magtulak sa atin na maging grateful tayo sa Panginoon. Amen? Hindi na maghikay ka, kundi makareflect, magbumirang sa iyo, baka, Lord, wow, salamat. Itong taong ito, Lord, na-enjoy pa niya ang buhay. How much more ako na mas kumplito ako kaysa kanya. Tayo lang sudan, sige na takareklamo. Ang iba, gina-problema nila, sa duwayan ni masugpunan akong tiil. Yung iba man, yung iba galakad, pero prosthetic ang tawag doon, Brad. Yung parang, ano lang, tapos, oh,
Don't you know, it takes time pa yan bago mag-balance. Hindi pwede na ngayon ilagay, makalakad ka na kaagad. It takes time pa yan. Months and even years bago ka makabalance. Kaya mahirap yan. Thank God because of the grace of God. Amen. Kung wala ang grace ng Panginoon, kapatid, wala tayo ngayong hapon. No? So, salamat po. And that is why, sabi ni Paul, let us abound in the grace of God. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter number 3. 1 Peter chapter 3. Sorry, 2 Peter. 2 Peter. Let's read verse 18. Verse 18, please. 2 Peter chapter 3, verse 18. Read. But grow in grace. Glory, both now and forever. Amen. What's the instruction? Grow in grace. That is imperative. Let us grow in grace. As Christians, we need to grow in grace. Amen. So God's grace is sufficient. God's grace is available. All we need is that we need to use it and let us grow in grace. And next is, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. In two areas we need to grow, in the grace of God and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So dapat tayo dito, mga kapatid, at malaman mo yung Christian na nag-grow na in grace and the knowledge of God, magkaroon tayo ng maturity. Ma-develop niya ang kanyang spiritual relationship sa Panginoon. Nag-crave na siya sa mga spiritual na bagay. Nag-enjoy na siya sa mga spiritual na bagay. Yun yung indication na isang tao nag-grow na diyan sa Panginoon at sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Praise God for that. Amen. Alright, next. In what area na dapat tayo mag-abound? In the grace of God. Let's go back to our text. In 1 Corinthians chapter 9. Or 2 Corinthians chapter 9. Verse 8. And God is able to make all grace abound you, that ye always having all sufficiency in all things be abound to every good work. Number 2, not only we need to abound in the grace of God, number 2, in goodness. In goodness. Look at verse 8. Me abound to every what? Good work. Take note, we need to abound in every good work. God expects us to abound in good work. Amen. We are supposed to abound in good work. Yes, we are not saved by work. However, it is important after our salvation. It is an indication that we are truly saved if there is good work. Amen. You cannot separate salvation and good work. We need to produce good work. Look at Ephesians chapter 2. Most famous verse is found only in Ephesians 8 and 9. However, mga kapatid, in verse number 10, there is I do believe this is continuation. Verse 8, for by grace are ye saved. Ye are saved through faith, and that not of your works. It is the gift of God. That is true. Verse 9, not of works, lest any man should boast. But look at verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Created in good work. That's very clear. Hindi po nauna, Brad, ang good works.
Nakita niyo po, Brad, after po sa verse 8 and 9, gimension na po that we are God's workmanship and created in Christ Jesus unto good works. Kaya napaka-importante po na mag-produce tayo ng good works because that's the result of our conversion. Tingnan niyo po yung mga taong naligtas, automatic po, makita niyo po ang kanilang good works, mga kapatid. Makita niyo po ang kanilang product sa kanilang Christianity, kanilang life. That's why sa atin din po, dapat makitaan tayo ng goodness, makitaan tayo ng good works sa ating pong mga buhay Kristiyano. Amen. We need to abound. We need to abound in every good work. Okay? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, may mga bagay na po na dapat nating iwanan. Okay? Mga bagay na dapat nating i-abolish. Okay? Verse number 15, the Word of God says, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances for make in Himself at twain one human and making peace. Verse 16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain in the enmity thereby. Alam niyo po, ang mga unbeliever, ang gihanap nila sa atin, good work. Tama? Ang gi-expect nila sa atin, good work. Kaya, very observant yan sila. Tingnan nyo, gasimba na sila. Pero lantaway lang mga batasan. Diba? Muna sila, kapanilag sila. Kasimba ka man ka, pero di ka kapangakig. Ano mo siling man, pag magsimba ka, bawal na mangakig? Pag nagsimba ka, hindi ka na pwede mangakig. Pwede ta na i-plaster mo lang. Tagdi ka na mamuyayaw. Oh. Si Jesus Christ, gani nangakig, ipang balintong pa niya itong mga gabaligya itong kakwan. Mga lamisa itong ang temple, supposed to be the house of worship. Anong gigawa nila? Gigawa nilang marketplace. Naghimo pa siya latigo. Gipang latigo niya mga tao itong mga gabaligya. Gipang balintong niya itong baliskad niya itong mga lamisa. Nangakig si Jesus. Pero may rason. Tama iya pagpangakig. Kita abi nila, nga di na ta mangakig. Abi nila, bawal na ta masuko. Pastor ka nga, gayaw-yaw ka. Sino gambal? Nga di, bawal ako magyaw-yaw. Adlaw-adlaw ka na Domingo, gayaw-yaw gani ko dito sa simbahan. Oh. Trabaho ko na magyaw-yaw. Kay pastor mo, kita ka pastor, way gayaw-yaw. Ay, di na pastor, piki na. Pwede ba magpastor ba, nga di magyaw-yaw? Amen? Pwede ba announcer di maghambal? Oh. Magyaw-yaw gina, maghambal, magwali. Amen? Pero tama. Oh, nasa Bible. Kaya kayo, di kayo dapat ma-offend pag word of God. Ma-offend kayo pag pastor nyo, wala nag-preach, wala nag-rebuke, wala nag-challenge sa inyo, dapat ma-offend kayo. Kaya ang pastor nyo, wala nag-trabaho. Why nag-function? Pero as long it is from the Word of God, mga kapatid, no, dapat natin tanggapin. Amen? Goodness, let's abound in goodness. Napakasarap po na tayo po mga Christian makitaan po ng goodness. Not only here, but outside. Dapat sa ating mga bahay, nag-reflect tayo. Okay, nag-minister tayo. Makitaan po ng goodness of the Lord. Amen. Okay, again, let's go back to... Okay, di po ako magtagal kasi meditation lang ito mga kapatid. Chapter 9 again, look at verse 8. Let's go back to 2 Corinthians. Our main text. Verse 9, and God is able to make all grace abound toward you, and yet always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Look at verse number 12. Verse 12, for the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Let's abound, number 1, in the grace of God. Let's abound, number 2, in the goodness of God. And third, let's abound in gratitude.
Notice the word in verse 12, thanksgiving. Thanksgiving. Amen, church? Hindi lang po tayo mag-abound sa goodness of God in good works, but likewise, mga kapatid, in gratitude. Dapat daw marunong tayong magpasalamat. Amen. Dapat grateful tayo. Isa sa mga karakteristik dapat ng Christian after we got saved, is that meron tayong thankful spirit. Have you remember the lepers? The lepers? Na after sila pinagaling, the 10 lepers, after sila, Brad, nung nakita nila, napansin nila, na sila gumaling na, nalinis na, nawala na yung sakit nila na leprosy, bumalik yung isa, at nagpatira pa, nagbow down, and he worship and thank Jesus Christ. Wow. So dapat normal para sa Christian na magpasalamat. Natural sa isang Kristiyano na thankful ang spirit. Kaya si Paul sabi niya, Lord, your grace is sufficient. Thank you, Lord. Kung hindi man yung pagalingin, okay pa rin, Lord. At least, Lord, na kayo talaga ang mag-glorify. I believe, Lord, may purpose ka kung hindi mo gi-answer ang aking prayer. Hindi siya nagano. Thankful si Paul. Amen? Ang dami nating bagay, mga kapatid, na dapat pasalamatan. Gisave ka ng Panginoon from hell. Hindi ka lang gisave, bigyan ka pa ng eternal home in heaven. Gireconcile ka, giredeem ka, giadapt ka, sanctified, forgiven. Spiritual blessings. We need to be grateful. Nandito tayo sa era ngayon ng mga tao ungrateful. Nandito tayo sa panahon ngayon, we are living in days na, sabi ng Bible, unthankful, unholy. Sana sa ating mga tahanan, mga parents, maturuan natin ang ating mga anak ng pagiging thankful. Isa sa mga bagay, ituro natin sa ating pamilya, ating anak, ating mga apo, to be grateful. Kahit kunti, kahit ordinaryo, kahit simpleng bagay, dapat thankful tayo sa Panginoon. Amen. Ito ang isang bagay na nawawala na minsan sa ating buhay. Even sa ating mga pamilya. Sometimes masyado na tayong murmurer. Di natin na-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Di natin na-appreciate ang mga ordinaryong bagay. Mga kapatid, araw-araw natin nakikita at nai-enjoy. Yung good health natin, yung protection ng Panginoon, yung gisustain ka ng Panginoon throughout the week, nakasurvive ka throughout the week, throughout the year, 1 month. Mga estudyante, nag-graduate kayo, dapat di nyo kalimutan, maging grateful kayo sa mga taong ginamit ng Diyos sa buhay ninyo. Dapat bago kayo umalis sa eskwelahan, nagkuha kayo ng report card, Ma'am, salamat po sa buhay ninyo. Salamat, Ma'am. Di kita makalimutan. I believe kahit 1 year lang kita naging teacher, pero salamat, may na-learn ako sa iyo. Salamat sa pagiging advisor ko. Advisor mo sa buhay ko. Dapat ganun din kayo. Thankful kayo, grateful kayo sa mga taong ginamit. Nakagraduate ka kung walang maestra? Amen. Dapat i-consider nyo lang, yes, of course, sa parents, magpasalamat kayo. Pero dapat pasalamatan nyo rin ang ginamit ng Panginoon. Nag-sacrifice din yung mga teacher na yan. Early pa yan nagising. Tama? Kung kasakripisyo ka, estudyante, ang maestro, wala ka sakripisyo? Si teacher, wala ka sacrifice? Iwan ko lang sa inyo kung sino nakapasalamat sa mga advisor ninyo dito. Kaya kung wala pa, balikan nyo to sila. Ha? Lalo na to nag-graduate, si Ninoy. Si Josa, sino pa ang ito si, Jinsel, grade 12, tama? Si Hannah, grade 12. Si Princess, grade 10. Sino pa? Si Christine. Si Christine. Dapat nagpasalamat ka mo sa teacher ninyo. Pangalawa, pasalamat kayo sa parents ninyo. Parents na, gaantos lang na, way kaon, mapabalunan lang mo. Sacrifice na. Bisan gusto man tani sila, may baklon sila.
amo ni pagkaon, amo tani ni sudan, pero mismo na lang nga ilang ikaon, instead nga budget nila 30, himuon na lang 15 kay ang balon sa bata ko, isiparate ko ni. Gusto tani magmerinda man sila, pero why na lang kay isiparate ko ni sa bata ko. Ganon ang sakripisyo ng parents. Kaya dapat lang, mga bata, grateful kayo. Napaka-ingrato nyo kung di kayo marunong mag-thank you sa parents nyo. At ang mga tao na hindi marunong magpasalamat, hindi deserve sa blessing ng Diyos. Sinong gi-bless? Ang 9 ba na hindi nagbalik? O yung isa lang? Although, hanap sila ni Lord, we're not 10 clans, but where are the 9? Di ba 10 kayong gumaling? Saan ang siyam? Bakit ikaw lang? So, diyan mo makikita ang attitude ng tao na mangayo lang, mahilig lang, mangayo mulig, pero kung namuligan mo na, talikdan ka na. Kaya mismo sa time ni Jesus Christ, amo na ng batasan nila. Kaya subong, di ka man matingala. Kaya santo gani, si Jesus Christ pa. Panahon pa kaya nato, subong. Di ka matingala, biskan parinti mo na. Kaya amo na ginang ugali sa tao. May mga tao di kabalo magpasalamat. Tani, dita dito sa Siam. Sabi pa nga Risyo, sa 10 ka tao, isa lang kabalo dira magpasalamat. Tingnan mo yung iba. Sambal sa Comelec. Winner, loser, kuhaon tarpulin. Pati kada. Mapirdi na, tama kuha pa ta ng tarpulin. Kamu na ba kung panguha? Kamu na pang lang. Huwag ka pa salamat. Nadamo pa tarpulin. Nga sa prayer ba yan natin? Sige lang ta pangayo. Pag na-answer na, way na tagapasalamat. Amen? Peace ang tagapangayo. Di kita kalipat, Lord. Tagai ko, Lord. Lord, tani, Lord. Huwag karong gi-answer. Din ka na. Di na ito gi-pray mo. Hello? Migo pa ta? Gratitude. Sabi ni Paul, mag-abound tayo sa gratitude. Napakaganda sa isang Kristiyano na thankful. Isa sa mga bagay ginaturo ko always kay Clint, pagiging thankful. I don't know sa iba, pero sa amin, sige sa thank you. Pero I don't know sa iba, kung kabalo ba ni siya mag-thank you man sa iba. Thank you, Daddy. Thank you, Mommy. Di ba, napakasarap sa feeling ng makabati ka sang thank you, di ba? Yan ay gina-consider, mga kapatid, isa sa mga words na dapat ma-develop sa ating buhay. No? Ano man sitwasyon, ano man kalagayan natin, marunong tayo mag-appreciate sa mga bagay-bagay. Maliit man o malaki. Ordinary man o hindi. Kay, kung thankful ka ngayon sa maliit at simple, mga kapatid, pwede kang i-bless pa ng Panginoon. Kay marunong ka mag-appreciate sa ordinaryong bagay. But the abundant also by many thanksgivings unto God. Si Paul nagpasalamat sa mga maraming blessing po, mga kapatid, na kanyang natanggap. I believe sobra tayo kay Apostle Paul. Materially wise, mga kapatid, mas ano tayo kay Paul. At thankful pa rin siya. Last verse 13. Amen? Fourth and last and final. Let's abound. Number 1, in grace. Let's abound in goodness. Let's abound in gratitude. And look at verse 13. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men.
and by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Amen? What is fourth and final? In glorifying. Not only we need to abound in the grace of God, in the goodness of God, in gratitude, but also in glorifying. Giving glory to God. If you notice, Apostle Paul, every time sa kanyang writing, he give glory to God. He thanks God. He give credit to the Lord. Hindi talaga sa kanya, mga kapatid. Makita mo po yan sa mga writing ni Apostle Paul. Kaya underline the word in verse 13, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ. Meron pong word dyan, glorify. So sa atin po, dapat mag-abound din tayo in glorifying God. Amen? Glorify natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya, mga kapatid. Anumang sitwasyon sa buhay natin, let's give God the glory. Let's give God the praises. 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Chapter number 6, verse 20. In what area natin i-glorify si Lord? Verse number 20, for ye are bought with a price. Therefore, what? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tanong, nag-glorify ba si Lord sa body mo? Ang katawan mo na yan, Brad. Si Lord ba ang nag-glorify? Nalulhati ba siya? Di ko alam, ibang Christian ngayon, ibang yung people. Araw ng Sunday ngayon. Di mo makita sa umaga, wala ngayong hapon. Sana po, mag-glorify natin si Lord sa ating body. Bakit? Sapagkat temple na po tayo ng Diyos. Chapter 10, verse 31. Chapter 10, verse 31. 1 Corinthians pa rin. First Corinthians chapter 10, verse 31. Verse 31. Let us read all together. Ready? Read. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? Whatsoever you do, whether you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So, sa lahat pala, nating ginagawa, hindi lang sa simba, hindi lang sa kundi sa lahat, kahit gainom ka, kahit gakaon ka, o anuman, imo ginahimo, siling niya, brad, dapat butang ta sa isip, do all to the glory of God. Ang goal na to the glory of God. Amen. Dapat ganun. So, dapat ang ating church, God glorifying. Hindi tao. Hindi kung sinong tao brad ang ating i-please. Dapat si Lord ang ating motivation. Dapat si Lord yun ang aton ibalik. Naton ang glory sa Ginoo. Apostle Paul, our perfect example, brad, always gi-acknowledge niya ang Panginoon. Hindi niya nakalimutan ng Panginoon. Sa kanyang mga writing, gina-exalt niya ang Panginoon. At kung itaas natin ang Panginoong Diyos, posible itataas din niya tayo. Kasi sabi niya, pag itaas natin sarili, ibababa tayo. Pero sino yung tinataas ang Panginoon, i-bless niya po tayo. So let's abound in glorifying God. Ano mang outcome sa ating conference, mga kapatid, dapat si Lord ang mag-glorify. Amen? Di kita magpadayaw kung okay ang feedback, na-bless sila, na-accommodate natin ng sakto ba, glory to God. At least ginawa natin ang best, but never ta magpahambong. No? Kaya tayo mga kapatid, delikado po. Once nga itaas na natin ating sarili, no? Delikado. Kita mo sa mga, yung mga tao na, ano pa ba? No? Mga boxer, mga player, no? Nagatrastok, ga-face off pa lang, tikalo na kayo, una. Ang ending, tingnan nyo po, sinong nanalo, sinong loser? Yung mga taong hambugiro. Mga taong hambugiro.
Kadi malipay si Lord sa mga taong mapahitason. Mga taong masyadong mahambog, mga kapatid. Galit po ang Diyos. Si Lucifer, gihulog dahil sa pride. Si David, ano ng Panginoong Diyos? Because of pride. At daming mga tao ba na biktima because of pride. Kaya bantayan natin ang ating puso. Kaya tayo, mga kapatid, si Satan, yan ang kanyang sa atin ba, na matrap niya tayo. Kaya sana po, ano man mga kapatid, ano mang maabot mo, ating mga young people, ano man ni sila? Ano ni sila someday? Ate Dayan, ano ay ni? No? Beauty na ba sini? Exotic, Morena, pero kilay pa lang, wala na. Di ba? Ari ati princess food, tingnan mo mga young people natin. Mantakin mo yan. Unique. Rare ang beauty. May bunso pa. Tingnan mo. Okay. Dagdagan pa ni Diyosa. Amen? Ito mga young people natin, may potential ito. Basta i-honor lang nila si Lord sa buhay nila. Pero kahit anong pangarap nila, Brad, kung i-set aside mo ang Panginoon, i-reject mo ang Panginoon, wala kang maabot sa buhay. Kasi nasa Panginoon. Sabi ng Proverbs, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen? Let's glorify God. Every head bow, every eye closed. Dear God, gracious Lord, thank you so much po. This afternoon, thank you sa short meditation. Panginoon, aming narinig ngayong hapon. Sana, Panginoon, nangusap ang iyong salita sa amin, ma-realize namin na, Lord, dapat kami maging grateful sa inyo. Marami kaming bagay na dapat pasalamatan sa inyo. Wala kaming reason, Panginoon, na maging ungrateful. Wala kaming dahilan na hindi kami marunong mag-appreciate sa mga bagay na ginawa niyo sa aming buhay. The fact, Panginoon, na ligtas niyo kami, that is very enough reason, Lord, na maging thankful kami. Thank you kay Apostle Paul, ginamit niyong sumulat para pukawin ang aming mga damdamin. Ngayong hapon, Lord, help us mag-abound in the grace of God. Salamat, Lord, sa sufficient grace. At the same time, Lord, help us mag-abound in the goodness of God. Pagiging, Lord, mag-produce kami ng good works. And let us, Lord, help us, that let us abound, Panginoon. We will abound in gratitude. Pagiging grateful, marunong magpasalamat, marunong mag-appreciate, mag-thank you sa mga bagay na aming naangkin, Panginoon. Like Apostle Paul. And Lord, help us mag-abound kami in glorifying God. Ano man kami, Lord, always namin i-acknowledge, it is the glory of God. Always give God the glory and the honor, adoration, and thanksgiving sa aming buhay. May I request everybody to please stand ngayong hapon. Kapatid, it's a privilege po makarinig tayo ng salita ng Diyos. But it's a privilege makapunta tayo sa altar, makapasalamat kay Lord. And let us pray to the Lord. Lord God, thank you for allowing me na makarinig ng challenge na ako po'y mag-abound. Salamat sa challenge, Lord. Help me to abound in these 4 areas sa buhay ko na aking narinig ngayong hapon. The goodness, the grace of God, the gratitude, and the glorifying to our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Can you come? Can you push your way to the altar and come and pray together in the altar? Let's pray to the Lord na mag-abound tayo. Gusto ni Lord mag-abound ka. Gusto ng ating Ama na mag-abound tayo in this area, mga kapatid. Let us grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The Bible says, tatay ka, nanay ka, gusto ni Lord ngayong hapon, before tayo mag-dismiss, na magkaroon tayo ng corporate prayer to the Lord dito sa altar and pray to God, Lord, help me to abound. Help me to abound, overflowing sa inyo po ngayong hapon. Amen.
Gracious and loving Father, thank you, Lord, for allowing us makalapit sa inyong altar in this moment of time. Thank you, Father, that you are our God who hears our prayer and answers our prayer. I pray, Father, for these people who came to this altar this afternoon or this evening. Bless them. Listen to their prayers, Lord. Grant their prayer request, Father God. Whatever it may be, Lord, I pray. Certainly, Panginoon, definitely meron kaming mga request. And it's my prayer, Father, that we will abound sa inyong gawain. We will abound in serving, in praising, in giving thanks, Panginoon, sa buhay namin. Huwag kaming mag-stop, magpasalamat. Huwag kaming, Panginoon, maboard na magpasalamat. Sapagkat non-stop po, Lord, ang iyong blessing po sa aming buhay. Non-stop po, Lord, ang goodness niyo sa aming buhay. That's why, Lord, this afternoon, thank you so much. May this message, madala namin, mabaon namin sa aming pag-uwi. At Lord, maging motivation sa aming buhay. We thank you, Father. We thank you, your dear Son, the Lord Jesus Christ. We love you, Lord, and we thank you. This I pray in Christ's name. All the people will say, Amen and Amen. Okay, Brother Jason, before our